Hey, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating programa. So, inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo para sa ating opening song. Ayan. Sa pangunahan ni Sister Melody. Sige, mga bata, handa na ba tayong umawit at sumayaw sa ating Panginoon? Ayan, kung handa na tayo ay sabay-sabay umawit sa ating Panginoon. Awitin natin ang Walking in the Light of God. Sabay-sabay tayo. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to bless the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Go! Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Isa pa, tayo yung mawit. Awitin natin with Christ in my vessel. Sabay-sabay ulit. Sabay-sabay ang awit tsaka mag-action. With Christ in my vessel. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. With Christ in my vessel, I can smile like a storm. Smile like a storm. Smile like a storm. With Christ in my vessel, I can smile like a storm until it takes
cries in my breast, I can smile like a star until it takes me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With cries in my vessel, I can smile like a star until it takes me home. Until it takes me home. Yay! Sige, manatili tayo sa pagkakatayo at tayo ay manalangin. Sige, tayo yumuko, pumikit at manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon ito sa aming pong graduation, Panginoon. Salamat po sa mga nagdaang araw at naririto na po kami sa aming graduation. Kayo po ang gubay at manguna sa aming buong programa. Kayo po ang maitaas, maitangkal sa araw na ito, Panginoon. Gabayin mo nga po kami na sa aming pong programa, maunawa po ng mga batang ito at ang mga magulang na naririto ang iyong banal salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, maaari na tayo makaupo. Okay, hello. Okay, yan. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Good morning. Hello. Ayan, masaya ba kayo sapagkat sa araw na ito ay ang ating graduation pang day, ano na? Yan. So kahapon, meron tayong, tinapos natin ang ating ika-12 at ika-12 aralin. So, may natutunan ba kayo mga bata sa ating mula day 1 hanggang 12? Meron ba? Parang wala. Meron po ba? Siyempre, diba, napakarami istorya mula sa Biblia tungkol kay Jesus at kung ano-ano pa na binigay sa atin ng ating Panginoon sa pamumuhay. So, yan, sa ating pagpapatuloy. So, yan, meron pa rin tayong games. Yung sabi ko nga sa inyo, meron games, meron din prize, syempre. So, madali lang to. Ala, hindi ko yung pinapupunta sa harap. So, ayan. Bagong-bago. Bring me. O, ayan na. Ate, nasa pang-price natin. Okay. Bring me. Una-unahan. Ako, ayan na sila. Nagsusumura na. Wala pa akong sinasabi. So, ayan. Una-unahan. Makapagbigay sa akin ng isang pares na hikaw. Go! Punta dito. Isang pares. Magka-pares na hikaw. Takbo. Isa. Okay. Dalawa. Okay. Apat. Ate, ikaw ang mamigay. O, yan. Sige. Pati nga. Magka-pares dapat hindi isang peraso, Ayan. Very good. O, baka gold to akin na. Sasangala ako muna. O, ate, pakibigyan. Ariela, nasa ng pares na hikaw? Naku, nakakabit pa tatanggal. Sige, bigyan mo na rin siya, ate. So, ayan. O, wait lang natin silang makaupo. Si Ariela, bigyan mo na rin. Okay, next. Bring me, una-unahan, makapagbigay sa akin ng green card mula day 1 hanggang 12. Sa ating memory verse. Hanggang 12 ba? Sige. Hanggang 12. O, isa lang to bunso. 12 nga lang, 12. Mula day 1 hanggang 12. O, sino pa? Okay, ilan natin. Kanina yan. May mami pa-check nga kung 1 to 12. Okay, tingnan natin. Di ba sabi ko sa inyo, itabi nyo to? Okay. O, ayan. Bigyan sila ng prize. Ibo. Bigyan sila yun. O, may humabol pa. 10. O, bigyan mo na siya. Noel, meron ka ng prize? Okay, sit down na ulit. Next naman. Magbigay naman ng memory verse
Kahit isa lang. Mula day 1 hanggang 12. Kabisado, hindi basa verse. Ayoko ng basa verse. Graduation na. Punta dito at i-resign. Oh, nawala yata yung mga, yung mga tumayo kanina. Oh, memory verse. Ken, pinabasado ka ba? Memory, nasa utak. Yung pinakamaiksi, ano yung pinakamaiksi natin? Yung Genesis 1:27, saka yung Pilipos 4:13. Baka may makapagre-recite. Tayo! Wala. Sa 10 to 14, di ako meron eh. Nahihiya lang silang tumayo eh. Okay, akayin natin ng wheelchair. Hanggang day 12, inaakay po namin sila ng wheelchair para tumayo dito. Dahil biro lang po. Okay, sino pa? Wala talaga? Tara dito, be. Si Angela. Yan. Juan 13:35. Kung kayo'y pagmahal sa isa't isa, ang lahat na sabihin mga alagad. Very good! Bakit naman namin ni Angela? Juan 13:35. So, tandaan nila, sabi nga doon ay kung may pagmamahal kayo sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga anak niya. Very good. Meron pa ba? Alagad niya. Meron pa. Dugaan nyo naman eh. Sa mga mami. Sabi nyo, meron din kayo memory verse eh. Okay, next. Okay, bring me, una-unahan. Magdala sa akin ng sinturon, pinakamahaba. Go! Wala kayo sinturon, maubuan kayo, bahala kayo. Wala ba kahit na hindi mahaba, basta sinturon? Michelin daw. Sige, bigyan mo na rin prize. Wala na ba? Wala na nakahamon sa sinturon na ito? Okay. Okay. Bring me 1,000 pesos. 1,000. Ako marami ako nun ngayon. 1,000. Sige, bigay. Bigay nyo na sa akin. Sige. Bigay nyo. 1,000. Meron pa kahapon. Pwede pa po. Sige, magbigay pa. Yay! 2,000. Sino pa? Wala na ba? Wala na ba talaga? Pabigyan po ng prize. Salamat po. Joke lang. Bigyan mo Ayan. Okay na siguro. Maraming salamat sa lahat na nakiita sa ating laro. Kala ko makaka-2,000 na ako eh. Yung bag mo, okay. So ayan, sa ating pagpapatuloy, di ba nga sabi ko sa inyo, meron pa rin tayong memory verse kahit day 12 na at graduation natin. So meron na ba lahat ng memory verse? Yung color green na pinamimigay. Okay, basahin natin sabay-sabay ang ating memory verse. Tingin sa screen or tingin sa inyo mga hawak na papel. Already, Mateo 28:19. Humayo kayo at gawin nyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo. Yan ang ating memory verse for today. Sana, may memory verse pa rin na. Meron ulit tumayo mamaya. May silang yan. Piglolo ko nyo na naman ako eh. Kahapon wala memory verse eh. Konti na. So yan, sa ating memory verse. So mamaya ulit pag nagtawag si Ate Giselle, tumayo tayo. May prize ang may prize sir, meron pa ba ate? Meron pa daw prize. Okay. At okay, mag-move on na tayo. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating message. So, makinig po tayo lahat. Inaanyayahan po na ang lahat ay makinig sa salita ng Diyos. Maging kayo mga bata, okay po ba? So, yan, tinatawagan natin ang taga-puuna sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, Sister Yoli Villavicencio. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga mga bata.
Ang sumasagot. Magandang umaga mga bata. Good morning! Napagod na ba kayo o naiinitan? Sa umaga po kami po ay nagpapasalamat. Una, sa mga bata, sa inyong 12 araw na pagtsatsaga, na pagpunta po at excited kayong pumupunta dito. Ganun din po sa mga magulang. Alam po namin, ako po magulang din, alam natin, hindi madali na igayak yung ating mga anak sa umaga pa lang. At 12 araw po ninyong ginagawa iyon. Sinisigurado ko po na yung inyong mga gawaing bahay ay isinantabi muna. O baka ginagawa sa hapon, kagaya ng paglalaba, paglilinis ng bahay, sigurado po pagising pa lang, naghahadali na po kayo sa paghahanda. Di po ba? Pero sinasabi ko po sa inyo, ang ginawa po ninyo, ang mga bata at ang mga magulang ay hindi po walang kabuluhan. Isang napaka-makabuluhang bagay po ang ginawa po ninyo sa loob po ng 12 araw. At ang bisa po nito, mga bata, excuse me, yung bisa po nito ay hindi lamang pang 12 araw. Ang sabi po dito sa ating memory verse, abisado na ba natin to sa 12 araw? Sabihin nga natin, Mateo 19, ready, go! Mateo 19:14. Sinabi, yung mga batang malalaki ang gusto ko marinig ng malakas eh. Ready? Sinabi, ready, go! Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Diba? Mateo 19:14. Napakaganda po ng ating nakalagay dito na verse. Huwag daw po nating pagbawalan ng mga bata na lumapit sa Panginoong Jesus. Hayaan daw po natin sila. Dahil ang kaharian ng langit ay para po sa kanila. Hindi lamang po iyon ang ating pagtititignan ngayon. Meron pa po tayong isang verse sa Bible na pag-uusapan sa umagang ito. Ang sabi po sa Kawikaan, pag gusto mo po, sa Kawikaan 22:6. Kawikaan 22:6 po ang sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kung tumanda siya, hindi niya ito hihiwalayan. Napakaganda po. Paalala po ito sa atin bilang mga magulang. At bilang mga bata rin, lalo na po yung medyo malalaki na. Yung pong maliliit, ang bigat po noon ay nasa mga magulang. Ako po ay nanay din. At siguro po, yung aking pong panganay, mas matanda pa kaysa dun sa ibang mga nanay dito. Pero totoo po yun, pangako po ito ng Diyos. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya po ito hihiwalayan. Alam niyo mga nanay, mga tita, mga ate, napakahirap po ngayon magpalaki ng mga anak. Mas simple po ang buhay nung kami po ay pinalalaki. Maglalaro kami, natatandaan ko po ang nanay ko, matutulog, pagkatapos ng klase, kalahating araw lang po ang klase. Pagkakain ng tanghali, 1:00 hanggang 3:00, matutulog, 3:00 gigising, gagawa ng assignment, pagkatapos ng assignment, magmimerienda, paglalaro po sandali, papasok na. Ngayon, akala mo parang madali lang, pero ang mga anak natin, laging nasa cellphone, TV, wala na silang panahong maglaro sa labas. Pero ang sabi po dito, turuan. Gusto ko pong gamitin yung salitang turuan. Ano ibig sabihin ng turuan? At ano po ang ituturo natin sa mga bata para ipaglaki nila, hindi nila makalimutan? Sisimulan ko po sa letter T.
Ang sabi po ng turuan, letter T, ano ituturo natin? Tiwala po sa Diyos. Tiwala sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ng tiwala ay talagang ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga dala-dala. Ibigay po natin sa Diyos ang ating mga iniisip, ang ating mga alalahanin. Ngayon po, mas maraming mga magulang ang nagsisipagtrabaho, nagsa-sideline, nagla-live selling, kung ano-ano po kasi mahirap nga po ang buhay. At minsan po nakukulangan tayo ng panahon sa ating mga anak, pero kailangan po natin ituro ang tiwala sa Panginoon. Sa murang isip po nila, simula 2 years old, simula 2 taon hanggang 14, dito ngayon nandito. Lagi po natin sasabihin, matiwala tayo sa Panginoon. At maiisip po nila yon. Hindi nila makakalimutan. Yun po ang unang tiwala sa Panginoon. Pero paano po tayo lubos na makakapagtiwala sa Panginoon? Pupunta po tayo dun sa U, turuan, letter U. Ugnayan po sa Diyos. Ugnayan sa Panginoon. Makakapagtiwala lamang po tayo ng gusto sa Panginoong Jesus kung tayo po ay merong malapit na ugnayan. Ano po ibig sabihin ko ng ugnayan? Hindi yung parang alam lang natin na, siya ang Diyos o si Jesus ay Panginoon, yun lang. Meron po tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang sinasabi ko ditong ugnayan. At mamaya po ipaliliwanag ko kung paano po tayo magkakaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon. Napakahalaga po nun na bawat paghinga natin, bawat kahirapang dinadaanan natin, bawat kasiyahan na natatanggap natin sa buhay, lagi po tayong, thank you Jesus, thank you Lord. O tulungan niyo po ako Lord. Ugnayan po, yun po ang pangalawa. Ang pangatlo po ituturo natin sa ating mga anak, sa letter R po, turuan. Letter R naman po, responsibilidad. Alam niyo po, base po sa pag-aaral, ang sabi po, yun daw pong mga ang edad po ay nasa 40, 30, mahigit na pa, malapit na po sa 40, mas responsable daw po kesa po dun sa mga bagong mga bata ngayon. Kasi siguro po, mas instant na sila. Nung pong medyo matanda-tandang mga nanay, alam nila ang responsibilidad. Yun din po ay magandang ituro natin sa mga anak. Ano bang responsibilidad? Halimbawa po, yung mga malalaki, maghugas ng pinggan, magligpit ng lamesa, yung po mga bata, magligpit ng laruan. Natatandaan ko po yung aking anak, magkasunod po yun, 2 taon lang ang tanda. Nung panganay ko sa pangalawa, nagpapaalam po yung pag maglalaro. Mga 4 na taon na po yung isa mahigit magda 2 taon pa lang. Mami, pwede bang maglaro? Ang sagot ko po sa kanila, kung itatago ninyo yung laruan ninyo pagkatapos, kasi hindi ko na kayang gawin yun. Meron po kaming kahon na lagayan. Okay, sabi nila, okay. Yun po ay responsibilidad. Sa responsibilidad, akala po natin wala lang yun. Pero sa maliliit na bata, yun po ay responsibilidad. Maglaro sila, tatago po nila pagkaraan. Yun po ituturo natin, ililigpit nila ang kanilang mga laro. Yun po ay responsibilidad. Paggawa ng assignment, responsibilidad po yun ng mga bata. Lalo na po yung kaya na nila na sa sarili nila. Di ba, maraming may assignment, kaya naman ninyong gawin, di ba? Sasabihin ninyo, pagkatapos matulog sa tanghali o pagkatapos magpahinga galing sa eskwelahan, gagawa na ng assignment. Yun po ay maliliit na bagay, pero may value po yun hanggang sa paglaki nila. Hindi po nila makakalimutan. Yung pagliligpit ng higaan, yung pagliligpit po ng higaan, tiklupin ng konti, yung kumot, di ba? Yun po ay responsibilidad. Yun po ay ituturo natin sa ating mga anak. At hindi po nila makakalimutan yun. Letter U po, ano ba ang isang turuan? Turuan. Nandun po tayo sa pang-apat. Letter U po ulit. Ano ituturo natin? Mga usaping makabuluhan. Turuan po natin ang mga makabuluhang usapin. Yung po mga bata dito na malalaki, mag-grade 7 na. Ngayon pa lang po, maganda po mga nanay, nakakausapin natin, ano ba gusto mo paglaki mo?
Ano ba gusto mo pag ikaw anong kukunin mo? Pag kahit sabihin mo kung hindi pa, malayo pa yun. Pero at least kung ngayon pa lang, naiisip na nila, gusto kong maging doktor. Kahit tayo bilang nanay, naisip natin, naku, hindi ko kaya. Pero hayaan po natin silang mangarap. Hayaan po natin silang mag-isip ng para sa kanilang kinabukasan. Mga usaping makabuluhan. Ano pa po ang usaping makabuluhan? Mga pangyayari sa paligid. Tuturuan po natin na mag-iingat ang mga bata, lalo po sa hirap ng buhay ngayon, lalo po sa mga kung ano-anong mga pangyayari. Tuturo po natin yon kasi kailangan po yung turuan. Mga usapin tungkol sa kahit sa gobyerno, yung madalaki na po, pwede na nilang maintindihan yon. Para po naisip nila, alam nila kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Hindi po chismis. Kasi minsan, meron tayong kaibigan, akala po natin, ang kausap natin, yung kaibigan natin. Pero hindi po natin napapansin, yung anak pala natin, inoobserbahan tayo. At yung chismis na dapat sa inyong dalawang magkaibigan lang, narinig po ng anak ninyo. At naikwento rin sa kaibigan niya. At naikwento, lumaki po. At saan mo nalaman yun? Yung pala, ay, sa'yo pala yun, mami. Sa'yo ko pala nalaman, ay. Sa'yo ko pala nalaman yun, mama. Kaya po, maganda po na ituro po natin ang mga usaping makabuluhan. At yun pong letter A sa turuan, mga aral po sa buhay. Kanina po sinabi ko, ugnayan sa Diyos, ugnayan sa Panginoon. At kung meron po tayong malapit na ugnayan sa Panginoon, madali po nating ituro ang mga aral sa buhay. Dahil po sa Bible po, sa Galatia, nandoon po ang bunga ng Espiritu. Kung meron po tayong malapit na ugnayan sa Diyos, malapit na ugnayan sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng bunga ng Espiritu at yun po ay maituturo natin sa ating mga anak. Ano-ano po ba yun? Pag-ibig, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan. Yun po ay sasabihin ninyo, malalaman na nila yon sa sarili nila. Tama po. Minsan makikita po nila sa halimbawa po ng mga nanay. Kaya po sasabihin ninyo, minsan po napupuri yung mga anak ninyo. Alam mo ba, minsan yung teacher, nanay, o mami, o mama, ang bait ng anak mo. Alam mo ba, yung isang bata, walang baon, binigyan niya. Hati sila. Kanino po nagre-reflect yon? Sa bata po ba? Sa magulang. Ibig sabihin, yung magulang ng bata, ay itinuro niya yon. Maaaring hindi niya direktang itinuro, pero nakita ng bata na ang nanay niya marunong mag-share. Kaya po, siya din bilang anak, ginagawa niya. Yun po ang sinasabi kong mga aral na dapat nating ituro sa mga bata. Sabi ko nga po sa inyo, maaaring ang sinasabi ng tao, ngayon, mas madaling magpalaki ng anak. Kasi, andyan na, bigyan mo ng bigyan mo ng cellphone, makakagawa ka na. O kaya, pag umiiyak, buksan mo lang ang TV, manood ng bata. Nakakagawa na tayo, nakakapaglinis, nakakapaglaba. Pero po, sabi po sa inyo, mahirap din po dahil masyado po silang exposed sa kung ano-ano. At minsan po sa cellphone may mga ad po yan na hindi na nyo napapansin. Kaya po lagi po ninyong titingnan. Kasi minsan may nagpapak na mga ad na hindi dapat makita ng mga bata. So yun po ang sinasabi nating aral na dapat natin ituro. At turuan, letter S, sa huli po, turuan po natin ang mga bata na nananangan sa salita ng Diyos. Alam niyo po, marami pong libro. Halimbawa po sa math, magpakukuha tayo ng libro sa math para matuto tayo sa math. Madali po yun. Sa science po, pag may assignment ang anak natin, di natin alam, kukunin natin yung science, libro niya sa science, malalaman na natin ang sagot. Ganon din po sa ibang subject. Pero po, yung pagmamagulang, pagiging nanay, wala pong libro yun eh. Yung pong natutunan ni nanay, iba sa natutunan ng panibagong
nanay at isa pang nanay at isa pang nanay. Wala pong libro. Hindi po madaling matutunan. Kailangan po nating ma-experience. Diba? At yun po ang kahirapan. Pag namali po tayo, naku, mali na. Diba? Kaya po maganda na sabi po dito sa turuan, letter N, na lagi po tayong nananangan sa kanya ng Diyos. Yun po ang ating basihan. Yun po ang ating libro kung paano po natin palalakihin ang ating mga anak. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na tapusin ninyo ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Pero po, malaman po na natin na napakarami pong pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na tayo po bilang mga nanay, bilang mga magulang, makakatulong po kung papaano po natin gagawin, papaano po natin palalakihin ang ating mga anak. Kaya po, magbabanggit lang po ako ng 3 lang po na pangako ng Panginoon na po pwede nating panghawakan. Ang sabi po sa Matthew 6:33, unahin muna ninyo, seek ye first the kingdom of God. Unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang katugtong po at lahat ng mga bagay, lahat, ang sabi po, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Yun po ay pangako ng Diyos. Sabi ko po sa inyo, hindi lang po ako tumayo dito para lang po magsalita. Ako po, ang panganay ko po ay magpo-41 na. Ang aking po panganay ay magpo-41 na. 4 po ang anak. 41, 38, pangatlo, magte-32, at magto-25. Pero, totoo po ang pangako ng Diyos. Ang sabi po, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang dadagdag sa inyo. Alam ko po, sa loob ng 12 araw, inuna po ninyo na dalihin dito ang inyong mga anak. Pero kagaya nga po na sabi ko sa inyo, hindi po natatapos sa 12 araw. Kaya po kasabay po noon, gusto po naming makabahagi ang CBC Kapitangan ay gusto pong makibahagi sa inyo sa pagpapalaki po ng inyong mga anak. Meron pong paglinggo po ng hapon, nandito po kami alas 4 hanggang alas 5. Alas 4 hanggang alas 5. Inaanyayahan po namin kayo. Habang kayo po ay namamahinga, 1 oras lang po yun, isama po ninyo ang inyong mga anak. Para ang 12 araw na pagtuturo na ito ay hindi lamang po matapos sa ganun. Yun po ay pangako ng Diyos. Unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idadagdag. Isa pa po, sabi ko po 3 lamang po ang ibigay ko sa inyo, pagbamat napakarami pong pangako. At tinitiyak ko po sa inyo, kung kayo po ay papayag na kami po ay makibahagi sa inyong pagpapalaki po sa inyong mga anak. At yun po ay sa loob lamang ng 1 oras, pag-araw ng linggo, mas marami pa pong pangako. Isa pa po, ang sabi po sa Kawikaan 3, 5, and 6, trust in the Lord. Ano po sabi? Magtiwala sa Diyos. Trust in the Lord ng inyong buong puso. Tayo po ay magtiwala sa Diyos ng ating buong puso at huwag manangan sa ating sariling lakas. Ang sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, sa lahat ng bagay, acknowledge Him. Kilalanin natin siya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ang pangako po, and He shall direct thy paths. Iaayos po ang daan. Marami po tayo hindi natin alam. At tayo po mga nanay, iniisip natin, kaya ko kayang pag-aralin itong aking anak. Ito kayang aking anak, pag malaki na hindi kaya mababarkada. Marami po tayong alalahanin. Pero pangako po ng Diyos, magtiwala sa Kanya at iaayos po ng Panginoon ang ating daan.
At ang huli po na pangako na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa Jeremias 33:3. Ang sabi po, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which you knowest not." Ang sabi po, tumawag sa akin, sabi po ng Panginoon, at ipapakita ko sa iyo mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo man lang naisip. Napakaganda pong pangako noon, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, napakahirap pong magpalaki ng mga anak ngayon. Sa hirap ng buhay, sa daming mga kung ano-anong mga kapaligiran, mas simple po noon. Pero, kung tayo po ay nanghahawakan sa Diyos, nananangan sa kanyang mga salita, hindi po tayo magkakamali. Hindi po tayo magkakamali. Sinisigurado ko po yun, mga nanay. Sinisigurado ko po yun sa inyo. Nauna po kami sa inyo. Napatunayan po namin yun. At hinahamon po namin kayo na sana po gawin din po ninyo. Ulitin ko po, ang sabi, turuan ang bata sa daang dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito hihiwalayan. Una po, letter T, tiwala sa Panginoon. Pangalawa, letter U, ugnayan sa Diyos. Personal na ugnayan sa Diyos. Letter R, turuan po natin sila ng responsibilidad. Letter U, turuan po natin sila ng usaping makabuluhan. Letter A, turuan po natin sila ng mga aral. At letter N po, turuan po natin sila na laging nananangal sa salita ng Diyos. Sabi ko po, ang basihan po ng lahat ng ito ay ang personal na ugnayan sa Diyos. At pagkatapos ko pong ito, meron po tayong ang ating pong pastor ay ipapaliwanag kung paano po magkaroon ng personal na ugnayan sa inyo. Pero bago po yun, gusto ko pong ipanalangin ang mga nanay at ang mga bata. Pwede po ba tayong manalangin sandali? Ama naming Diyos na kapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na sa 12 araw ay dinala mo po ang mga batang ito kasama ng mga magulang, Panginoon, na paghahanda ng kanilang mga anak, pagsasama dito ng kanilang mga anak, at ang pakikiisa, Panginoon, sa mga gawain nito. Marami pong salamat. Hinihiling po namin na ang 12 araw na pag-aaral na ito ay hindi lamang po magtatapos sa ganito. Loobin mo po, O Diyos, na ang mga nanay po ay mapalaki po nila ang kanilang mga anak na naaayon sa iyong kalooban. Ibigay mo po, Panginoon, ang mga aral, Panginoon, na kanilang natutunan para ipamuhay po nila. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpapalain mo po ang lahat po ng nandito, ang lahat ng mga nanay, Panginoon, ang lahat ng mga bata, ang lahat po ng mga pamilya, at hindi po masasayang ang aming mga pinag-aralan, kagaya po ng pangako po ninyo, turuan ang bata, Panginoon, sa daang dapat lakaran, at hanggang sa kanilang paglaki ay hindi po nila ito hihiwalayan. Dalangin namin, Panginoon, na pagpapalain mo po ang mga salita mo sa aming mga puso, at nawa po, Panginoon, makasama po namin sila, at makibahagi po kami sa pagtulong po sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sige po, natawagan ko po si Pastor Arnel para po sa panalangin muli. Pagtanggap ka mo baka hindi. O sige. Okay, maraming salamat po sa mga nanay, sa mga nagagandang nanay din yan. Sabi ko, dami pala akong daming nanay. Ayan. At salamat tayo sa Panginoon at tinagaloban tayo na medyo malamig na panahon. Sakto. At pinagbigyan po tayo kasi alam naman po natin na nuknukan po ng init. At ayan, at medyo bawas-bawasan po yung init po. At sa ating pong panalangin, sa ating pananalangin po ay sa mga nanay, sana po ay maging katuwang po namin kayo sa pagpapalaki po sa bata sa espiritual na aspeto po.
napakalaki po ng part po ng isang ng magulang para nga po ay, oo, yung mga anak po natin nag-church. Pero tayo ng mga magulang naman po ay malayo po ang puso natin sa ganung bagay po. Talagang medyo mahirapan po. Mas maganda nga po kung si nanay, si tatay ay may tunay na kaugnayan sa Panginoon. Upang sa ganoon, ay lalo pa kayong mga nanay, mas madalas nakakasama ng nanay yung mga anak. Si tatay, nagtatrabaho o naghanap buhay. Kaya napakalaki po ng part nyo bilang nanay sa pagpapalaki po, kaya nga na lumaki sila po na may tunay na pagkatakot po sa ating Panginoon. Ano po ang sikreto? Ito po ang mahalaga para mapalaki po natin na may tunay na pagkatakot po ang ating mga anak sa Panginoon po. May sikreto po. Ang sikreto po, una po, bilang mga nanay, tayo po ay kilalanin po natin na tayo po ay makasalanan. Kailangan bilang mga nanay o tatay man nandito, Ay, makakoy. kailangan po tayo mismo po ay maibalik po sa Panginoon. Kasi mismo po tayo bilang mga nanay at mga tatay, dapat po kilalanin po natin na tayo po ay makasalanan. Aminin po natin sa harapan ng Diyos at tayo po ay makasalanan. At pangalawa po, ang paniniwalaan po natin tungo sa kaligtasan, katiyakan ng buhay na walang hanggan, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya lamang ang magiging daan tungo po sa kaligtasan. Sapagkat walang makakaparo sa Ama, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Kristo. Una, magsisi po tayo sa ating kasalanan. Pangalawa, kilalanin po natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Mga nanay, mga tatay, hindi po daan po ang sekta o relihiyon. Iyan po ay gagamitin lamang po kung tayo po ay naibalik na muna po sa ating Panginoon po. Hindi po relihiyon po yung ating po binabahagi dito. At hindi po yan makapagliligtas, kundi relasyon po. Relasyon na sira po dahil sa kasalanan po ng tao. Iyan lamang po ang kailangan maibalik po sa mga nanay at mga tatay at mga bata na nandito. Pangatlo po, anyayahan po natin si Jesus. Matagal na si Jesus na nanambitan. Matagal na si Jesus na tumutok-tok o nakatok sa ating puso. Baka pwede po, papasukin po natin siya sa ating puso, sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas po natin. Alam niyo po, marami po ang nagsasabi. Sa totoo lamang po, isa lang naman yan. Pero ang totoo, tunay ba tayo may kaugnayan sa ating Panginoong Kristo? Kaya nga po sinasabi po sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tamatag ng Panginoon ay makapapasok doon po sa kanyang kaharian. Yun na daw po mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kahit na tumatawag ka ng Diyos, baka kilala mo lang siya sa pangalan Diyos, tumatawag ka ng Panginoon, baka nababanggit at nasasambit lang yan ng labi. Pero ang totoo, wala pala talaga tayo na tunay na relasyon sa Diyos po. Relasyon na sira dahil sa kasalanan. Iyan lamang po ang kailangan po mabalik. Kagaya po na sinabi ko po, magsisi sa ating mga kasalanan, aminin at talikuran po ang ating mga kasalanan. At ang pangalawa, walang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Magpaligtas po tayo kay Jesus. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat walang makakaparang sama kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya kay Jesus. At ang pangatlo, ulitin ko po, anyayahan natin siya sa ating puso, sa ating buhay bilang Panginoon at sarili po nating tagapagligtas. Mga kaibigan, mga nanay, tatay, mga bata, at papunta na kayo hanggang dalagat binata, papunta na kayo doon. Tandaan po natin, magulo ang buhay po ngayon. Ang buhay po ngayon ay masalumuot.
kamukha po ngayon, nung isang, kamukha po, ilang araw po tayo pinapahirapan po ng init. Tapos biglang umulan. Kaya tayo ay nagkakasakit. Iyan po ang karanasan po natin dito. Kaya pinag-aaral po natin ang ating mga anak. Upang sa ganoon, sila po dumating na po na magkaroon po sila ng magandang kinabukasan. Tama po ba? Magtatrabaho po sila. Mag-aanap po sila. Yun po ang layunin. Kaya kung bakit natin sila ay pinagtatapos sa ating pag-aaral. Sa kanilang pag-aaral. Kayong mga nanay, nagpupuyat kayo. Inihahain nyo yung pagkain sa inyong mga anak. Yung kanilang bisan, pagpaligo, pag-uwi, tuturuan pa po ninyo. Iyan po ang kalalagayan po natin. Ang pinakamasakit po nito, mga nanay at mga tatay. Lahat ng bagay po ay pinaghihirapan po natin para lamang po tayo mabuhay sa mundong ito. Nagkukulang pa po, nagkakasakit pa po. Yan po ang kalalagayan po natin. Maraming pagtitiis, maraming pagsubok po tayo nararanasan po dito. Aminin man po natin sa hindi. Di po ba? Minsan kumakain tayo sa isang araw. Minsan kinatapos pa. Ngayon nagtatrabaho at naghahanap buhay naman po tayo. Iyan po ang kalalagayan po natin at nagkakasakit pa. Sana yung sakit po ay sakit pang kayang biogesic, kaya po ng biogesic lang. Basta sakit pa po pang mayaman. Iyan po ang kalalagayan po natin at pinapahirapan pa po tayo sa gobyerno. Iyan po ang kalalagayan po natin. Eh ngayon, napakagulo po sa gobyerno ngayon. Alam po natin yan bilang mga nanay at tatay. Iyan po ang kalalagayan po natin. Sana po ang lahat ng paghihirap, pagtitiis at ang makapagsubok, mga nararanasan sa pamilya na masakit, sa pamilya, magkaroon ng pagkakahiwalay, hindi pagkakaunawaan. Sana po, hanggang dito na lamang po yan. Ang mga karanasan po na yan. Sana po, kung dumating man po ang takda ng ating kamatayan, sabi nga po, ngayong buhay ka, di mo masasabi, mamayang gabi kung buhay ka pa. Ngayong buhay ka, di mo masasabi kung bukas ay buhay ka pa. Ang sinasabi nga lamang po sa inyong mga nanay, tatay, mga kuya man, mga kabataan na maglalaki at mga bata, sana, kung dumating man ang hindi natin kayang tagad-iwasan, meron na po tayong kasiguraduhan, katiyakan ng buhay na walang hanggan. Dito, doon po hindi na po tayo magpapaypay. Doon ay walang ulan. Doon ay walang init. E po ba? Doon hindi na po kayo mag-iintindi na magpaaral sa inyong anak. Ba? Doon ay walang matigas na ulong mga anak. Ang iyan po, ang ino-offer po sa inyo at sa bawat isa po sa atin. Huwag po natin tanggihan po yan, ang mga bagay po na yan. Di po ba? Huwag po natin tanggihan po yan. Kaya sabi nga po, upang mapalaki po natin na may tunay na pagkatakot sa Diyos sa ating mga anak. Sa inyong mga magulang nandito yan. Hindi aksidente kung bakit narinig niyo po ito. Ito po ay para sa inyo po. Mahal po kayo, mahal po tayo ng Panginoon. Na ang bawat isa po sa atin ay walang mapahamak kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Yun po ang totoo. Yun po ang layunin kung bakit nandito po tayo. Yung mga batang ito, lumaki na may tunay na pagkatakot sa Diyos. Kayong mga magulang, tunay na maibalik po tayo sa Panginoon. At ang pangako po niya, habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, hindi niya po tayo pagkukulangin. Hindi niya po tayo iiwan kahit saglit hanggang sa katapusan ng mundong ito. Sasamahan ko kayo. At ang pangalawang pangako niya, ang pangako niya kung tayo dumating sa buhay po natin ang takda ng kamatayan, may magandang pupuntahan po tayo. Langit na kung saan ay lugar ng kaaliwan. Doon ay wala ng baha. Doon ay wala ng flood control. Doon wala ng ghost project. Doon ay wala ng mananakit sa iyo. Di po ba? Iyan po ang kailangan maranasan po natin sa mga anak at sa mga nanay. Kung gusto po natin, huwag sumakit po ang ating ulo. Maproblema masyado sa ating mga anak.
kailangan sila po ay magkaroon po ng takot po sa Diyos. Di po ba yung napapansin? Ang bata po ngayon, 10 taon, 11 taon, 12 taon. Nasaan na po ang bata po? Kung saan na po, napupunta po ang bata. Kung ano-ano na po nangyayari po sa bata. Kasi nga po, tayong mga magulang, kaya nga po napakahalaga po ng part po natin bilang mga magulang na kailangan po tayo po ay magkaroon ng tunay na takot po kay God at magkagayon po. Matuturuan po natin ang bata. Sabi nga po kanina sa narinig ko sa mensahe kanina. Matuturuan po natin ang bata na mamuhay na may takot po sa Diyos po. Di po ba? Yan po ang pinakamasarap na maranasan po natin sa buhay po natin sa bawat pamilya. Ito, at po ay manalangin. At bago po tayo manalangin, pwede po kayo sumabay sa panalangin po nito. Angkinin niyo po na ito po ay inyo po ang panalangin. Sige po. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa mga oras po na ito. Pray, Holy Spirit. Tinataas ka po namin, dinadakil at sinasamba. Sa mga oras po nito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Matagal na panahon na ako'y nalayo sa iyo po. Marami akong ginawa na hindi kalugod-lugod sa inyo po. Gusto ko po, Panginoon, na maibalik ang nasirang relasyon ko sa inyo sa mga oras po nito dahil sa kasalanan ng unang tao at daladala ko po yun. Kaya sa mga oras po nito, inaamin ko po ako isang makasalanan. Nais ko na po itong talikuran at humarap sa iyo upang tukdin, sundin ang iyong inuutos sa akin. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala sa iyo na ikaw lamang ang tanging makapagliligtas sa akin at wala nang iba. Kaya sa mga oras po nito, nagpapaligtas po ako sa iyo po. Naniniwala po ako sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aking kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan po. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pinaniniwalaan ko po yung Panginoon. Naniniwala po ko na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat na makapagliligtas sa akin. At ngayon po, inaanyayahan kita sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na po ang Panginoon ng aking buhay. Pagharian mo po ang aking buhay kasama ang aking buong pamilya. Maraming salamat po. Ako na lang po mananalangin para sa inyo. Panginoon, pagpalain mo po sa puso na mga nandirito, mga nanay, tatay, mga kabataan, mga bata. Nawa po ang salita mo na ito, tunay na patuloy na magbunga po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Dagdagan pa po, Panginoon, ang kanilang lakas, ilayo sa sakit, anumang karamdaman at sa anumang kapahamakan. Nawa po, lumaki po sila na may tunay na pagkatakot po sa inyo po. Ang mga nanay naman po, nawa po sila po ay magpatuloy. Patuloy na lumago po ang iyong salita. Manabik, Panginoon, sa iyong salita po at maglaan po ng panahon at oras po para sa iyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kanilang mister na nagtatrabaho at naghahanap buhay. Patuloy, Ama, na pagpalain ang kanilang trabaho, ang kanilang hanap buhay, maging ang kanilang mga negosyo. Upang makasustain po ito sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Maraming salamat po at hiling po namin si nanay at ang kanilang mga anak ay magpatuloy po, Panginoon, na kung saan ay mapatibay at mapalago po ang kanilang pagkilala at pananampalataya po sa iyo po. Maraming salamat po. Ito po ay aming hinihiling, dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak
na aming tinanggap ngayon, na aming sinampalatayanan ngayon, na nag-alay ng buhay para sa amin, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen and amen po. Ayan, maraming salamat po ulit, Sister Yoli, Pastor Arnel, sa ating pong mensahe. So, ayan, mag-ubod na tayo. So, para naman sa ating pagpapatuloy, muli ay para sa ating memory verse, review, and recitation. Sabi ko nga sa inyo, ay meron pa rin tayong memory verse. So, sa ating day 12, Mateo 28:19, muli sabay-sabay nating basahin. Mateo 28:19, 1, 2, 3, go! Mateo 28:19, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So, yan, meron po ba nakakabisado ng ating sinaulong talata? Tumayo na ang nakakabisado. Isa-isa kayo. Ay, hello. Tayo na po, tayo na. Alam kong meron, last day na, hoy. Tayo na, tayo. Wala na. Matatagalan daw award. Matatagalan daw ng award yung hindi tumayo. Okay. Tayo na 10 to 14. Aakayin pa ba muli tayo ng ating wheelchair or bedridden na? Ang aakay ko sa inyo. So, yan. Tayo na tayo mamaya 10 to 14 pagkatapos ng 5 to 9. Alam kong meron pero ayaw lang po talaga nilang tumayo. Okay. Thank pa kayo ni Jay yan, no? Sige, yan. Pakinggan natin ang kanilang memory verse. Tayo, hindi tuloy, ay mayo kayo, ngayong alaga, at ng bansa. Hindi sila pangalan, Next, dali lang. Mateo 28:19, humayo kayo, gawin ninyong alagad po ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19, tayo kayo, lagyan ng lalagad at tao sa bansa. Pag-vision na sila, palalan, Ama, Anak, Bang, Espiritu Santo. Next, si Dian. Dian, ito ang pinaka malaki. Okay, Dian. Tayo, 28:19. 19. Tayo kayo. Tayo, kami ninyo, alagat ko, lahat, kasa. Ito sa, ito sila, sa palang, Ama, Ala, Aklan, Espiritu Santo. Yay! Ayan, palakpakan naman natin. So, sila po ay kahit basa verse, ayan ka, katulad ng binabansa ko, basa verse, pero natutuwa ako sa kanila kasi tumatayo pa rin sila at talagang
gusto nilang mag-recite ng memory verse. So, palakpakan naman natin sila. Sila mula day 1 talaga. Tumatayo sila. Oh, 10 to 14. Magtatawag na ulit ako. Ayun, tayo. Nagkakalit tayo. Mawawala ng award daw yung yung di nag-recite. Sino ba yung Kuya Barbie? Si James. James. Hello? Hello. Okay, si Jem, si Mau, si Joshpril, si Blessy, sino pa ba yun? April. Jimber. O, tayo. Tayo na. Madalas po alam nila, ayaw lang nila magsitayo. Mateo 28:19. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohin ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19. Kumayo kayo, gawin niyo silang mga alagad. Gawin niyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Very good. Palakpakan naman natin sila. Sila din ang madalas sa mag-memory verse. Meron pa po ba? Tayo na. Meron na pa. Nakalimutan ko. Bigyan nyo na lang doon. Ito. Ang tropang Marvin. May tutulakan. Okay. Bawal maharuta. Go. Sino muna? Ikaw muna. Mateo, verse 28:19. Kumayo kayo, gawin ninyo alagad ko mga tao, lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu. Okay, meron pa po ba? Ayaw tumayo. May tinuturo si Ate Yasmin. Ayaw daw. Sige, tanggalan natin ang award na lang mamaya. So, yan. Maraming salamat ulit sa ulo ng ating sinaunong talata. Yan. Kami ay nagagalak sapagkat mula day 1 hanggang 12, talagang yung iba ay nagsisikap naman na magsaulo ng ating mga sinaulong talata. At gaya na nga ng aking sinasabi, na lagi nyong itatanim sa inyong puso't isipan ng mga memory verse na iyan. Para kapag may nagtanong sa inyo, may alam ka ba memory verse? Meron tayong marirecite, diba? At nalulugod ang Diyos pag may alam tayo ng memory verse. Okay po ba, mga bata? Hello? Mukhang naiinit na ang ating mga bata. So, ito na ang pinakaintay ng lahat, ang awarding of certificate. So, handa na ba kayong graduate talaga? Ayan. Sige, pahingin nga muna babasahin ko lang po ang nakalagay sa ating certificate bago natin ito ipamigay. So, sila po ang mga nagtapos talaga nagtiyaga ng ika-12 aralin. So, ito po ang nakalagay sa ating certificate. Babasahin ko lang po. Ang pinakadakilang paglalakbay katibayan ng pagtatapos. CPC Kapitangan ng ating pong church. At ito'y pinagkaloob kay kung sino po ang pupunta sa harapan para sa kanyang matagumpay na pagtatapos ng ika-12 aralin na ang pinakadakilang paglalakbay discipleship course. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Lucas 10:27. At syempre, ang inyong mga nagagandahan. Syempre, at magpupulian na mga teacher, firma po nila. At ang petsa ngayon, May 16, 2026. So, yan po. So, mangyari lamang po pag tinawag ang inyong pangalan, dalhin ang inyong magandang mga at nagpupugi ang magulang. Baka meron kayong award. Sila ang magsasabit sa inyo sa puno ng mangga. Okay ba? Okay! Unahin na natin ang mga 10 to
14. Ulitin ko, pag tinawag ang inyong pangalan, isama ang inyong mga magulang. Okay? Natawag ko si Teacher Marvin para sa 10 to 14. Okay? Tinawag po ang pangalan. Ito po rito sa harap. Jade Kylie B. Aristotel. Teles. Best in activity. Okay? Ang susunod po natin, Josh Prill Grace B. Aramburo. Best in activity, best in memory verse. Palakpakan naman po natin. Ashley Nicole and Bernardino. Best in activity. Nicole Jazz B. Caparas. Best in activity. Kin Lian Javier. Best in activity. Perfect attendance. Lapitan ang puno. Elisha Biona Di Leron. Best in activity, perfect attendance. Titas mo. Titas mo. Kimberly Ann R. Navarrete, best in activity. Leslie Grace D. Rondon, best in activity, best in members. Shikaina B. Villanueva, best in activity. April C. Perez, best in activity, best in memory verse, Achiever Award. Ayan, Tita Nodor. Sa mga boys naman po tayo, Sheng Rajon B. Arcela, best in activity. Set. Shen, sino kasama mo? Teacher L.
Zion B. Arsolon, Best in Activity. Ayun, kasama ko lang. Florence Daniel S. Cabigao, Best in Activity. Nakasama si Mami. Hello. James Nathan G. Karingal, Best in Activity, Memory Verse, Achiever Award, and Perfect Attendance. Palapakan po natin. Hakot Award. Okay, ang sunod naman po natin, Mau Eugene B. Escueta, Best in Activity, Memory Verse, Achiever Award, and Perfect Attendance. Ayun, palapakan po natin. Tita Asmin. Sunod naman po natin, Julian Jello A. Gundran, Best in Activity, Perfect Attendance. Nate Gabriel D. Javier, Best in Activity. Kimber R. Navarrete, Best in Activity, Best in Memory Verse. Nathaniel M. Paltingka, Best in Activity, Perfect Attendance. Kelly Brian M. Paltingka, Best in Activity. Luis Mark T. Reyes, Best in Activity, Perfect Attendance. Carol D.C. Sinda, Best in Activity. Yan, kayong dalawa. Yan, palakpakan po natin ang mga 10 to 14 na nagsitapos ng 12 aralin. At sa mga may awards, congratulations. Pagpalain pa tayo ng ating Panginoon. Pinatawagan po natin si Teacher Giselle. Ano? Para naman po sa akin, sa mga 5 to 9 years old. So, unang-una po, si Sophia Isabel B. Villanueva, Best in Activity, Perfect Attendance Award. Ang dami po ni Mami.
Hello. Huwag ka na umalis, Mami. Angela. A. Gundran. Achiever Award. Best in Activity. Best in Memory Verse. Perfect Attendance Award. Palakpakan naman po natin. Si John Liam Ibe. John Liam Ibe. Andiyan po ba si John Liam? Ayun. Picture. Hello. Next naman po ay si Raylan B. Alcantara. Parents po ni Raylan po ba? Smile po. Next po natin ay si Ayesha Magbitang, Kindness Award. Next po ay si Quincy Dincalo, Perfect Attendance Award. Next naman po ay si Amira S. Pagkaw, Best in Activity, Perfect Attendance Award. Next naman po ay si Ken Carino, Perfect Attendance Award. Smile. Next naman po ay si Lorraine A. Capalar, Achiever Award, Best in Activity, Kindness Award. Papaluwal pa ako. Papaluwal ako. Yung next pala. Yung next. Smile. Next po ay si Jansen Jetris DC Jonicio, Achiever Award, Best in Activity, Best in Memory Verse. Next ay si Emmanuel A. Capalar, Kindness Award. Next po ay si Faith Maxine B. Bernardino, Best in Activity, Perfect Attendance Award. Kamag-anak yata ni Dana at John Cruz. Mga Bernardino. Next naman po ay si Clea Jane R. Navarrete, Kindness Award.
C. Ariela F. Bernardino. Best in activity, best in memory verse. Next, I see Janela B. Villanueva. Best in activity, best in memory verse, perfect attendance award. Next naman po ay si Austin C. Canilaw. Si Austin, ano po ba? Sa Next po ay si Shiana Nicole B. Cruz, Kindness Award. Ang maganda kong estudyante na laging naka-makeup. Nasaan ang mami mo? Yan. Next po ay si Shine Shine A. Kapalar, Perfect Attendance Award. Ay, A. Gundran. Yun lang. To be edit later. Sige po, picture pa rin. Kapala. Gundran kapala nga pala. Nandito kasi ako sa pagod na lang. Next po. Hello. Lizelle Al-PR Kapara. Best in activity. Next, I see Kenny Gibson. M. Palpinka. Perfect Attendance Award. Joseph Javier, Perfect Attendance Award. Nandiyan po ba si Alfredo G. Fernando de Fort? Achiever Award, Best in Memory Verse, Best in Activity. So, bigyan na lang po natin sa... Next po ay si Noah Yael Eugenio. Wala rin siya. Jillian Kate B. Aristoteles, Kindness Award. Maverick Brent D. Puno. Maverick. Baka makatusok ng mata. Yan Mark B. Pereira.
Ibo Maglalang. Bye. At last po ay si Kim Iya Javier Perfect Attendance Award. Maraming salamat po at congratulations sa mga nagtapos. Natawagan po si Teacher Dayan para sa 2 to 4 years old. Para naman po sa 2 to 4, tinatawagan ko po si Ace Matthew V. De la Cruz. Ay, tulog. Mahilig ko. Ang next po ay si Argus Magbintang Kindness Award. Ang sunod naman po ay si Chris Adam Caparas, Best in Corporate. Si Adam. Smile, Adam. Dito tingin. Camera. Next naman po ay si Calis Angelo J. Butuhan, Perfect Attendance. Perfect. Smile. Next naman po ay si John Esther Aristoteles, Best in Coloring. Yeah. Ito ay si Gian Seth Dionisio, Best in Coloring, Best in Memory Verse. Oo, isa lang. Picture, picture. Smile. Memory verse na, memory verse. Next naman ay si Raindel Angelo Bernardino, Best in Coloring. Next naman ay si Micheline Daluna Reyes, Best in Coloring. Oh, yan. Ayun. Dito si Michelle. Michelle. Picture. Next naman, si Branislan Gamor, Best in Coloring and Best in Memory Verse. Bata ba? Smile.
si Natalie Cruz, Best in Coloring and Best and Kindness Award. Next naman ay si Amelie Brel de la Cruz. Next naman ay si Sky Mark Sartor. Ayun. Thank you po sa mga nagtapos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Hello. Ayan, patuloy po tayo sa pag-award. Meron po special award. Kaya nga po na aming sinabi, meron po tayong Early Bird Award. So, tinatawagan ko po ang Early Bird. Una-una na po ay si Early Bird Award. Quincy Silincalo. Pagkaraw na rin, Mami, si Ken Carino at si Ayesha Magbita. Picture ka, sama kaya siya, picture kayo. Sila po ang maaga daw pumapasok. Nililista pa kung anong oras. Yan. Next naman po ay si Kenny Gibson M. Pautingka. Zion B. Arcelon. Nathaniel M. Pautingka. Shen Rajon B. Arcilia at si Kenny Brian M. Pautingka. Oh, picture kayo. Tawagin nyo iba. Smile. Kelly Bryan. Nasa si Kelly Bryan? Ariata. Okay, yan. Smile. Smile, tingin sa camera. Dalawa lang nakatayo. Ayan, muli, palakpakan po natin lahat ng mga re-awards at non-graduate. Ayan po, sige, muli po, maraming salamat po sa inyo lahat para po sa ating announcement. Ayan, iniimbitahan po muli namin kayong lahat. At syempre, ang mga bata. Kung gusto po natin muling makapakinig mga bata ng iba't ibang storya sa Biblia. Sino ba dito ang nag-enjoy sa ating mga lesson mula day 1 to 12? Kung gusto pa ninyo makapakinig ng mula sa salita ng Diyos, iniimbitahan namin kayo tuwing worship service po. Meron po tayong worship service dito every Sunday, araw ng linggo, 4:30 p.m. At syempre po kasabay din po noon, kasabay po noon ang Kids Bible Study. Every Sunday din po siya, 4:30 p.m. Sana lahat po ay bumalik at sama-sama muli tayo nakapakinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Hello, Pastor, meron sa ba kayo? Paanyaya? Hello. Yan, inaasahan namin kayo mga bata, magkita-kita muli tayo. Kahit hindi na
VBS para ano pa rin tayo, memory verse, makapagkantahan, at syempre makapakinig ng banal na salita ng ating Panginoong Jesus. So, ayun lamang, congratulations sa lahat at tayong lahat ay mamaya na, sige. Magsitayo para sa ating closing song. Ayan. Muli nating aawitin ang alin? Okay. Ang favorite niyo bang kanta ay Making Melodies? O sige, sabay-sabay tayo. Umawit muli para sa ating Panginoon. Handa na ba kayo? Amina, handa na ba kayo? Handa na. Kaya sabay-sabay tayo umawit at sumayaw. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Now sing! Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Sabay-sabay! Taksin Abusa! Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Taksin Abusa! Listen! Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Taksin Abusa! Listen! Beat the part! Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing elbows up, knees bent, beat the part, head bent. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing elbows up, knees bent, beat the part, head bent, down out. Sabay-sabay, lahat! Dancing elbows up, knees bent, beat the part, head bent, down out, turn around. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings, for the King of Kings. Yeah! Sige po. Sige, yan. Announcement po. Pagtapos po ng ating closing prayer, wala po munang aalis. Sige po, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tayo ay magko-closing prayer. Pinatawagan ko po ang ating pastor para sa ating closing prayer. Sige po, tayo pong lahat tayo. Aming mahabaging Diyos, nakapangyarihan sa lahat. Ama, hinahabilin po namin ang bawat bata, ang bawat magulang sa iyong dakilang kapangyarihan at katapatan at sa iyong mga salita. Pagpapalain mo po sila, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, lahat po ng kanilang natutunan, narinig na mensahe, itimun po sa kanilang puso at buhay. At mararanasan po nila habang sila ay nabubuhay. Dalangin po namin na maging katuwang kami nila, O Diyos, sa pagpapalaki sa mga anak, sa mabuting landas,
At ang mga magulang ko, O Diyos, patuloy na gagawa ko po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa po na nandito. Maluwalhati po ang iyong dakilang pangako. Ngayon, sa isang dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, puspos ng pag-ibig at ng kahabagan, at sa Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon, at sa patnubay, pakikisa ng banal na Espiritu, nawa po inyong bendisyon, pagpapala, ang sumasabawat sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. And maraming salamat po. So, hello. So, manatili muna tayo ng auto. Hello. Ayan. Okay. Okay. Para sa ating... Upo muna kayo mga bata. Upo muna kayo. So, yan. Sabi ko... Hello. Hello? Nadulos po ating mic. So, nung first day nga po, hello? Nung first day po, ayan. Hello? Napagpala po ang mga bata, di po ba ng shoe boxes po? At lahat naman po ay nakatanggap, tama po ba? So, ayan, salamat sa Panginoon sa blessings na ibinigay niya sa atin at pinili kayo ng Diyos upang mabigyan ng mga pagpapala. So, sa ating graduation, kagaya ng aking di ipinangako, ayan, magkakaroon tayo, di ba, ng certificate sa mga nagtapos ng ika-12 aralin. At ang Bible. Pero lang po sa mga estudyante ni Ate Dayan sapagkat binigay na lamang po namin ito sa mga nakakapasa talaga at sa mga medyo malalaki na. So, yan. At bukod po roon, ayan, maraming salamat po sapagkat meron din pong another pagpapala sa ating lahat at sa mga batang ito na meron pong, yun nga po, meron pong mga nag-donate ng kaunting school supplies para sa darating na mga pasukan. So, yan, palakpakan naman natin ang ating mga sponsors. At syempre, sa Diyos ang kapurihan dahil God will provide, sabi nga po namin, mula po sa mga teachers, sa ating mga pastor, at sa mga leader po ng CBC at CBC Kapitangan. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat at sa pagsuporta po ng gawain ito. So, yun, bago namin bigay ang inyong mga another reward, mag-picture muna ang mga estudyante ni Ate Dayan. Lahat po ng estudyante ni Ate Dayan para po sa aming documentation. 2 to 4 years old. Ate, handa mo na tuloy yung ano ha? Melody, need help. Picture po lahat. Kasama na yung mga mami. Sige po, pwede po. Sama po kayo. Kahit sa likod mga mami, pwede rin po. Smile. Take it sa camera. Kay Ate Dana. Mag-smile ang lahat. Yung iba ay manatiling nakatahimik habang hindi pa pinatawag. Smile. At pag po aalisa, Melody. Okay? Tingnan niyo yung pangalan. Huwag po aalis ang estudyante ni Ate Dayan. At ayan po ang kanilang reward, kaunting school supplies po sa darating na pasukan. Picture ulit with ano? Pakawag niyo po sa kanila na mapipili po sila. Yung mga malalaki, quiet lang tayo ha, para makabawas din tayo sa init. Wait, picture ulit kayo kay Teacher Dayan. Smile muna kayo ulit doon bago mo po. Smile ulit. Sama na tayo. 1, 2, 3, smile.
Ayan, maraming salamat po. Sige po, maaari na po makaupo ang 2 to 4 years old. Okay, lahat naman muna lang. Four. Hello po. Yung mga 2 to 4 po, pwede na rin pong kumuha ng merienda. Nandun po sa ating dalawang boys. 1 kid, 1 meal po. Yun po. Kuha na lang po kayo doon sa mga 2 to 4 years old. Sa ating pong Kuya Carlos at Kuya Josh. Okay, tinatawagan ko ang 5 to 9. Boys. Boys. Boys lang. 5 to 9, estudyante ni Ate Giselle. Boys only. Boys, tara na dito. Smile mo, picture muna tayo. Ito lang pa akin, boys. Puro ba girls? O, puro girls nga pa. Smile kay Ate Dana. Tingin sa camera. Bilang ka naman. 1, 2, 3, Dito muna kayo sa gilid. Gilid mo na kayo. Gilid muna kayo. Ay, si Joseph, di nakakata sa picture. Sige, gilid muna, gilid ha. Girls, tayo na girls. Balit lang po kasi ang ating space, kaya una-una lang po. Girls. Dito tayo, dito. Usad kayo dito. Marami ang aking girls. Quiet lang 10 to 14, ha? Dito sa likod yung iba. Usad pa kayo. Saan? Siyan at sa trap. Hindi ka makikita. Yung malaki sa likod. Okay, smile kay Ate Dana. Tingin. Upo yung boy sa harapan. Madami kasi estudyante. Upo ang boys. Try natin lahatan. Smile ulit kay Ate Dana. 1, 2, 3, smile! Walang alis. Walang alis. Mabel! Kunin na pag kinuha, upo na ha. Sige, bigyan mo meron. Mabel! Mabel! Ayan si Mabel. Thank you. Thank you. Let's see. Let's see. Upo na, upo pag nakuha. Para Okay. Faith Maxi. Tama. Walang... Ano to? Raylan. Okay na. Ang ating po merienda ay doon sa ating dalawang boys, kids. Wala to. Alaya. Iana Nicole. Shiana. Ayesha. Joseph! Pwede naman sila lumabas? Yes. Sige po, pwede na rin po naman. Kuha kayo merienda kay Kuya Josh at kay Kuya Ipong. Amina. Lorraine. Ariela. Yan, Mark. Ariela, be. Buwan mo. Noah! Shine. Wala si Nova. Si Shine, ito. Leia! Jang Dia. Johnson! Okay, mag-ready na ang girls. 10 to 14. Ready muna. Wait lang. Wala. Lagyan nyo dyan yung wala. Okay, bigyan natin sa mga... Dami yung wala papasuyin po namin sa inyo. Mamaya. Yung kay Nova sa akin, sa kakay... Ay, hindi. Kay Nova, sa'yo, lahat present. Ay, wala pa pala. Wala pa yun, sige, hindi tanong. Okay, 10 to 14. Girls. Mga girls.
Dito tayo, Sarah. Gamay ka ba, oh? Dito tayo sa harap. Sa harap kayo. Go na. Para ano tayo. Compress. Yan. Usad pa. Usad. Sige, usad. Huwag maiyak. Okay, dito tayo. Oh, smile. 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 O, maupo muna ang girls dun sa upuan sa harap pa pagkatapos. Upo muna dyan para ano, wala naman tao sa harap. O, boys, ready? Boys. Boys. Pati yung ano yung manager. O, smile. O, dito yung ba sa kabila? O, smile. Smile. Okay, wala ka alis. Go. O, sige. Boys, opo. Sige, lahat. Nainggit ka naman. O, lahat, girls, boys. Upo ang boy sa sahig. Habang pipicture ko. O, yan. Ang ating dalagat binata. O, dito iba. O, sa dulo. Bakit? O, smile. Okay. O, wait lang. Pag tinawag ang pangalan, pag nakuha, labas na. Nicole dyan. Errol. China. Hello. Kuha kayo ng merienda dyan sa ating Kuya Jacques at Kuya Josh. Sa dalawa naka-black pen. Kuha kayo merienda, 10 to 40. Hello. Jimber. Angelo. Angelo.